Wala akong pinagsisisihan kung sino ang napili ko, madam. Dear Madam Native Filipina, it's me again. Salamat sa una mong pagbasa ng aking AFAM story. Ganito po yon. 4 months ago, sabay ko pong nakilala si American at British sa International Cupid. Pero mas mabilis po itong si British, madam, kaysa kay American. Si American kasi, madam, ay kung hindi ko tatanungin, hindi rin iimik. Pero palagi naman niya akong kinukumusta. Pareho ko po silang nakakausap sa Skype. Fast forward, madam, naging kami po ni British AFAM ang naging magkarelasyon. Pero nag-uusap pa din kami as friends ni Amerikano. Isang araw, binigay ko si Amerikano sa kapatid ko. Kaya lang ayaw ni Kano at ayaw din naman ng kapatid ko ng AFAM. Ayun na nga, madam, madami na kaming plano ni British at malapit na din ang aming pagkikita. August sana, madam, ang aming planong magkita ni British AFAM. Kaya lang, nawalan po siya ng time sa akin dahil medyo busy siya sa trabaho niya kasi pa-retire na siya at ang last pasok niya ay nitong July katapusan. Kailangan niya kasing matapos lahat ang trabaho niya bago siya magretiro. Hanggang sa dumating ang araw, madam, nakausap ko nga si AFAM UK at magkarelasyon kami, pero ang nasa isip ko naman ay si American. Hindi ko maintindihan, madam, kung ano ba ang aking nararamdaman talaga. Kung pagmamahal na or nakokonsensya or awa lang ba ang nararamdaman ko kay Amerikano. In short, madam, parang nag-iba po ang feelings ko kay AFAM British. At ngayon mas matimbang si Kano sa akin. Kaya sabi ko kay British, kung may makilala man siyang iba na magugustuhan niya, iyon na lang ang piliin niya. Hindi ko kasi kayang sabihin ng diretsahan sa kanya, madam, na ayoko na. Ang palagi niyang sagot sa akin ay mahal niya ako at malapit na kaming magkita. Fast forward, madam, binlock ko po si AFAM British at nag-focus na lang ako kay Amerikano. Tinanong ko siya na bukod sa pagkakaibigan namin ay ano pa ba ang gusto niya sa akin. At ang sinagot naman ni Amerikano, madam, ay unang kita pa lang daw niya sa akin ay nagustuhan na niya ako. Hindi lang niya sinasabi sa akin kasi alam daw niya na may kausap akong iba. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi na kami nag-uusap ni British ngayon. At iyon na nga, mabilis ang mga pangyayari. Naging sweet kaagad si Kano sa akin. Pero hindi naman siya nagsasalita kasi noon. Pero ramdam ko ang pagmamahal niya. At nagiging komportable ako sa kanya. Hindi ako nakaramdam ng selos kasi feeling ko napaka-special ko sa kanya. Araw-araw, madam, hindi pwedeng hindi kami magka-video call or chat. Kasi yun daw ang pinaka-importante sa amin ngayon. Kasi magkalayo kami. Si American pala, madam, ay originally from Ohio, USA. But now, nasa Mexico, USA siya. Working as tagapagpatupad ng batas trapiko. Pero sa opisina siya. 56 years old, wala pang pinakasalan at wala ding anak. Kasi daw, hindi pa siya nakatagpo ng karelasyon na papayag na sila'y magkaanak. May naging kachat daw siya noon, Filipina, 7 years ago. Hindi niya ipinagpatuloy kasi nasa Saudi. Noong birthday niya pala, madam, nag-propose na siya sa akin. Pero sabi ko, tsaka na lang kapag andito na siya sa harapan ko. Ang plano niya ay December 2024 or January 2025 kami magkikita. Sa ngayon, madam, wala kaming hindi pinagkakasunduan. O kung may sumpong man ako, lagi niya lang sasabihin sa akin na why. Lagi niyang sinasabi sa akin, madam, kung may problema man ay amin na lang pag-uusapan. Madam, hindi po siya kagwapuhan, pero may katangian siyang kaibig-ibig. By the way, madam, wala po palang paayuda si AFAM. Okay lang yon. Ang importante kasi sa akin, pinapahalagahan ako bilang babae. Ako pa nga yung unang lumalandi. Sa salita lang naman, madam. Si American pala ay hindi kagwapuhan pero may katangian siyang hindi ko kayang bitawan. In short, kaibig-ibig talaga siya, madam. Kaya wala akong pinagsisisihan. Anyway, madam, ako pala ay isang 46 years old na byuda. Meron akong isang anak na babae, 14 years old na. At ang aking namayapang asawa ay dating seaman, kaya naman kahit papaano ay may pension akong natatanggap buwan-buwan. Hanggang dito na lang, madam, at pasensya ka na dahil hindi ako magaling magkwento. More power and God bless po sa inyong pamilya. Maraming salamat sa kwento, Madam Letter Sender. Oo, nakita ko ang picture ni AFAM. Yes, hindi siya kagwapuhan pero cute pa rin naman, madam, kasi chubby lang. Tama nga naman ang naging desisyon mo na mag-stick to one na lang. Kahit walang paayuda, ang importante ay ramdam mo ang pagpapahalaga sa iyo. At yan ang tunay na pagmamahal. Sana all, madam, may proposal online, ha? Nakakaingit naman yung sing-sing, madam. Malaki-laking diamond din. Napakaswerte mo. Congratulations in advance. At ingatan nyo po ang AFAM na yan. Ipagpatuloy nyo lang, madam, ang inyong magandang nasimulan. At kami naman ay maghihintay sa karugtong ng iyong kwentong AFAM.